Viva la Virgen, kapayapaan mga kamalalakbay. Narito tayo muli sa ating podcast, ang Pueblo Amante de Maria. At mukhang kumpleto po tayo ngayon. Kasama natin si Father Franz. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay, no? Pasensya po no nawala ako sa mga nakaraan nating episode, no? Pero kaisa tayo noon ng ating podcast pa rin, no? Sa pagsuporta at sa lahat ng pagpopromote no ng mga dambana ng ating mahal na ina sa ating bansa. Siyempre kasama pa rin po natin ngayon, Father Nante, ang pinakapipitagang author at may interview din natin siya ngayon, no? Yun. Ang tawagin nating ama ng lahat ng dambana sa buong Ah, Pilipinas at International Shrine. Pinapakilala po natin muli si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. So, welcome po muli sa episode po natin ito ng Pueblo Amante de Maria. Father Franz, special episode natin to, di ba? Opo, special episode. Kasi Father, ewan ko kung nabalitaan nyo na, no, kanina may nangganap na book signing. Hmm. No? Alam mo ba yun, Kuya Ivan? Yung book signing na, ayan! Ayan, No? so meron po tayo ng bagong libro. Father Wow. Nante, pirmado yata yan. Opo. Pirmado. Correct, Opo. correct. Grabe. Nakakapagpa-book signing ba kayo? Ayan. Opo. Ito po ay Ayan, nakakatuwa ako. po na Pirmahan po natin ngayong ng isang araw author. yung ating pong bagong book na pinamagatang Holy Mother Virgin Helper Queen. Ito po ay tungkol po sa Mahal na Birhen at sa apostolitan niya po ng Mahal na Birhen ng Loreto. At syempre po, hindi ko po ito maaako mag-isa kasi ito po ay talagang pinagsumikapan po namin ng isa pa po na ating co-author para sa libro na ito. At isa po siya sa mga special guests po natin ngayong araw po na ito. Ayan na nga, no, ipapakilala na ni Father Nante ang ating special guest, ang co-author ni Kuya Ivan sa kanyang bagong libro. Mga kamalalakbay, ang ating pong special guest ngayon ay ordained priest of the Roman Catholic Archdiocese of Tuguegarao. He has been appointed to various pastoral assignments in the Archdiocese of Tuguegarao, private secretary to the Archbishop, curator of the Fiat Heritage Museum, chairman of our Archdiocesan Commission on Liturgy, and chancellor. Mga kamalaki, bigatin tong guest natin ngayon. Eh, Was also appointed as the spiritual director of Immaculate Conception School of Theology, Vigan City, the Regional Seminary of Northern Luzon. He is currently parochial vicar of St. Vincent Ferrer Parish, Solana, Cagayan. Professor din po siya ng liturgy sa CST and liturgical consultant of the Archdiocese of Tuguegarao. Mga kamalalakbay, welcome po natin si Reverend Father Victor Emmanuel C. Quintos. Hello, Wow. Father. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood sa ating podcast. Sa inyo po, Father Nantes, Father Franz, and Brother Ivan. Maraming Ayan. salamat po and sa kita. Ayan. Welcome, Father. Opo. Father Nante, no, hindi na natin to papatagalin pa, no. Tatanungin natin si Father Eman tsaka si Brother Kendrick Ivan, no. Mari niyo po ba kaming bigyan ng ideya kung paano at bakit niyo po sinulat yung libro na iyan? Alright. Ako na ba? Father Opo, Emma, kayo muna po. Kayo po ang nagpasimuno ng proyektong ito. nagsimula po ito nung panahon ng pandemya. No, Mhm. nang nagka-lockdown, naalala nyo, nagsimula ng March to 2020. At dahil nasa tahanan lang kami, at actually that was yung pinakmatagal kong stay sa bahay mula nung ako nagseminarista, no. Umuwi ako sa amin, pero hindi po naging bakante yung aming mga araw, kundi it was ginamit namin for creative means, no. Nagsimula ng may nagpapakomisyon ng mga coat of arms sa mga bawat parokya sa aming archdiocese. At doon ko nakilala si Brother Ivan. No? Nagse-share kami ng mga ideas kung paano ba mag-create ng coat of arms para sa parokyang ito, ganon. And then, at dahil nga nasa bahay lang kami, and then yung the day would always end with the rosary. At natutuwa nga ako noon kasi kasama ko mga magulang ko na magrosaryo. At doon, napag-isipan ko,
sa dami-daming mga titles si Blessed Virgin Mary, ba't di kaya natin gawan din ito ng coat of arms, no? So doon nagsimula ay sinabi ko kay Brother Ivan, subukan natin gumawa tayo ng exhibit, no, ng mga coat of arms ng bawat title ng litanya ng Blessed Virgin Mary sa Rosary. At doon lumago at dadagdagan na ni Brother Ivan ito. Opo. So, alalahanin po natin nung time po na yon, kaka-introduce lang po ni Pope Francis ng bagong tatlong title. 'Di ba naalala niyo po natin yon, yung Mother of Mercy, yung Mother of Hope, at saka yung Solace of Migrants. So parang doon po nag-start na magkaroon ng kamalayan yung mga tao na ganun pala yung litany na to, dinadagdagan ng dinadagdagan through the ages. Hindi lang siya yung parang still static na ano no set ng mga titulo ng Mahal na Birhen. Tapos ginawa po namin ng profile ni Father Emma na ito pala mga litany na ito, parang pwede mo pa siyang hatiin sa 5 cluster. 'Di ba yung iba holy, so Holy Mary, Holy Mother of God. Kaya yung una holy. Tapos Mother, tapos Virgin kasi merong isang set na Virgin, tapos Queen. Ngayon meron ding isa pang section doon na kung mapapansin niyo yung mga iba-iba siya na mga titles like Mirror of Justice, Cause of Our Joy. Pero kapag tinignan niyo po lahat yon, it reflects po doon sa role ni Mary bilang pagtulong, parang as lingkod. Helper. Kaya ang helper ang naging tawag namin doon. Mula po doon po namin binuutong mga to. Yan. So, ito yung kada isa. So, imaginein po natin, meron po tayong 54 titles ng Our Lady of Loreto sa litany. So, 54 din po ito. Ganun po siya karami. And sabi namin, nung ginawa po namin tong exhibit, tama ba, Father? October 31, 2020. Yes. Yes. Online exhibit siya sa Ah, ICST, sa vegan. At from there, doon po mas nakilala yung mga different titles. Then sabi namin, para hindi masayang siguro tong gawa natin, para mas malalo pa natin siya ma-introduce sa iba't ibang lugar, why not make a book about it? So, dito po nag-start itong libro na yon. Sa idea po na yun, sa pangarap na yon, Ang na pangalan. ma-share po ito sa iba. Amen. Father Franz, talagang marami din naman talagang magandang nangyari ng pandemic. Pandemic. Opo. Salamat kay coronavirus. Father Eman, paano po makakatulong ang librong ito sa pagpapalago ng debosyon ng mga Pilipino sa ating mahal na ina? tulad po ng title po ng ating podcast, tayo ay Pueblo Amante de Maria, no? Kilala po natin tayo ay malapit kay Maria at kilala natin si Maria sa iba't ibang mga titulo, no? Bawat lugar may kanya-kanyang debosyon kay Maria, no? Tulad sa amin dito ng aking background ngayon, si Our Lady of Piat, no? Kilala natin siya sa iba't ibang titulo. Depende kung saan lugar tayo at depende rin kung ano yung pangailangan natin, what is our need, ano ba yung pinagdadasal natin ngayon, ano, at saka different perspectives natin sa kay Maria. So itong libro na ito, no, ay nagpapatotoo na si Maria ay maraming titulo pero isang ina, no. Maraming titulo, no, pero siya ay para sa ating lahat, no. Siguro magbibigay din to ng idea sa mga ibang mga mambabasa na ay meron pa rin palang ibang titles na aside from, kasi mas kilala natin si Maria kapag may sakit tayo, kaya Health of the Sick, pero may iba pa palang mga titles like Solace of Migrants na nabigay ni Pope Francis. So um, it will tell us that we have a mother of different titles and also would introduce us, no, to more titles about Mary, and thus will broaden also our knowledge of Mary, and hopefully will lead us to better love her and love her more. Amen po, Father. Ang galing, no? Kaya nga talagang mas makikilala no ng mga Pilipino ang ating mahal na ina mula doon sa iba't ibang mga titulo, lalong-lalo na mga titulo niyang matatagpuan sa ating litanya. Kayo naman, Kuya Ivan, no, bilang ama nga ng mga dambana sa Pilipinas, 'di ba? At ikaw din ang author no ng Rolls of Shrines, no.
towards the new evangelization. Tanong ko po sa inyo, no, paano po ito makakatulong yung librong ito sa mga dambana ng mahal na Birhen dito sa ating bansa? Alam po natin, kapag tinignan po natin itong libro na ito, dalawa po yung nakikita po natin na goal sa mga bambasa. Una po is yung artistic aspect na nakikita po ng mga Katoliko kung paano po appropriately nagagamit yung mga liturgical symbols. Lalo na po yung mga symbols na nagpa-pertain po sa mahal na ina. Kasi ang isa po sa mga nagiging problema natin kadalasan, tayong mga Pilipino ngayon sa Filipino Catholics is we are used to the symbols that often we forget what they mean. Na minsan baka nakakalimutan na natin ano ba ang ibig sabihin ng mga yon. Parang ang tingin na lang natin sa kanila ay mga palamuti at hindi pala siya merong mas malalim po na kahulugan. Yun po ang isang nakikita ko. It becomes like a visual catechesis na may artistic aspect at merong catechetical. Mas lumalim yung ating pagkakaunawa kung what do this mean for us? Why is Christian art important to us? Tama ka dyan, Kuya Ivan, ano? Kasi 'di ba parang maraming tao ko na rin, ang ganda nito, ang ganda nito. Yung naiiwan doon sa ang ganda nito, pero hindi Ganun lang. naiintindihan, no? Yung minsan nga nagke-create, yun yung sinasabi 'di ba ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, no? Minsan yung beauty nagke-create ang relative point of view na nawawala tuloy yung talagang meaning. Yung kaya kailangan talaga ng catechesis. Amen po, Brother Ivan. Para sa inyo pong dalawa, bukod po sa pagdarasal ng rosaryo, saan pa po ba pwedeng dasalin itong litanya ng mahal na Birhen? Opo, yung nakasanayan po natin nga na sa rosary lang natin dinadasal ang litanya bago po magtapos yung rosary. We recite this 54 titles, no. Pero actually, meron pa pong ibang litanya, meron pa yung Litany of the Coronation of the Blessed Virgin Mary, no. Mga litanya naman patungkol sa kay Mary bilang Reyna at dinadasal kapag kinokoronahan ng Birhen. At ang litanya din ay pwedeng dasalin sa mga prosesyon kapag pinoprosesyon ng mahal na ina, pwede po ito yung kanta na to accompany, no, that movement. Ang litanya actually is a song of movement, no. Para ang ganda nga para yung pag-step po ng ganun, no, pag habang naglalakad ay yung tempo binibigay ng litanya. Tapos dahil nga ang sinasagot lang ng tao ay pray for us, pray for us. So mas madaling talagang accompaniment music for a procession. Music and prayer. Okay. Sa po sa mga nakita ko po dyan is talagang sa history naman po ng mga debosyon, established po na hiwalay talaga ang Litany of Loreto sa Rosary. Kasi 1587 na-approve po yung kauna-unahang kumbaga hindi pala kauna-unahan kundi pinaka-pinal na version ng Litany of Loreto. Tapos after nun, ang ginawa po ni Pope Sixtus IV, inabrogate niya lahat ng ibang litanya ng Mahal na Birhen. Ito lang Loreto ang natira. Kaya po, parang every time na nagdadagdag ang Santo Papa ng title sa Litany of Loreto, special siya kasi ito lang yung nag-iisa. Ngayon, nagkaroon po ng isa pang litanya, yung sa crowning, pero it is only heard during the crowning. Yung talagang public usage is itong Litany of Loreto. And kung tutusin, it stands on its own. Pero ang nakakatuwa naman dyan, kaya po siya mas lalo po talagang na-promote sa mga pagdaan ng panahon. Isa po sa mga nag-introduce ito ay si Pope Leo XIII, yung Pope of the Rosary, na sinabi po niya na dapat po ay itong litanya ng Loreto at saka ang Rosaryo ay sabay pinagdarasal ng mga pamilya. Kaya from there, nagkaroon po tayo ng understanding na ang litanya ng Loreto at ang Rosaryo ay magkasama. Grabe talaga sa history, Brother Ivan. Totoo yan, Kuya Ivan, tsaka Father Eman. Tsaka dati, kasi di ba nag-talk ako tungkol dyan sa litany noong October sa Faith Factor. No, na-discover ko din yung yung pinanggalingan niya rin sa Greek Church.
no? Doon natin din nakuha yung mga sagutan, 'di ba? Na parang nagpo-form din siya, tumutulong din siya sa tao for active participation, no, sa mga liturgical rites and also sa forms ng worship. Kaya maganda talaga yung natutulong ng litany. Ayan. So, yun naman po. Ako naman magtatanong kay Father Eman. At, paano po nagsimula naman yung pagdarasal ng litanya ng Mahal na Birhen, no? Yung mas kilala no, na Litany of Our Lady of Loreto. Okay. So, napahapyawan na po ni Brother Ivan kanina at saka ni Mm. Father Franz, no? Ito nga po ay galing nga sa Eastern Rite, no? Yung Hymnos Akahistos. No? Mm. Ito yung translate into Latin and then circulated around 800, no? Year 800. And una tong ginamit at madalas ginagamit ito sa shrine sa Loreto. Kaya doon nakabit yung pangalan na Litany of Loreto. And throughout the years, ang mga Santo Papa ay would add to the titles, no, ng litany na ito. At it was Pope Sixtus the Fifth, no, nagkinodify niya ang litany at sabing siya na ito lang ang gagamitin na litany of the Blessed Virgin Mary. At para bang pinangalagaan itong litanya na ito na Santo Papa lamang ang nagdadagdag ng bawat title. Throughout the years, halos bawat Santo Papa at a later time, no, ay nagdadagdag ng title, no, to the Blessed Virgin Mary. At ang pinakahuli nga ay si Pope Francis noong June 2020, nung fiesta ng Immaculate Heart of Mary. Nagdagdag po ng 3, Mother of Mercy, Mother of Hope, and Solace of Migrants. Tama yun, Father. No, yung sa research ko nga din po, no, nung, di ba si Pope John Paul naman ang inad niya yung, ano yun, sa families, no? Ayun, Queen of Queen of the Family. Families. Tapos, pero di mo yung mga Dominicans din, inad naman nila yung Holy Rosary, no, doon sa ating litany. Kaya, ang galing, no, yung mga Santo Papa, ina-update din nila yung pangangailangan ng tao sa paglalagay ng mga titles din sa litany. Pero napakatagal na pala ng litanya, no? Kasi ako, natagal na natin dinadasal yan, pero hindi natin alam yung kasaysayan niya, no? Totoo po yan. Opo. Kaya tamang-tama talaga itong libro ni Father Eman at saka ni Brother Brother Ivan. Ivan. Brother Ivan, ano may tutulong ng pagdarasal ng litanya ng Mahal na Birhen sa makabagong ebanghelisasyon? Kung meron. Well, kung titingnan po natin, naalala ko nung sinabi ni Father Franz yung Evangelii Gaudium, pinagninilayan ko po yun ng mga nakaraang araw. Tapos, meron pong sinasabi po doon na si Pope Francis na meron pong tinatawag na Marian style of evangelization, na may paraan po ang Mahal na Birhen para ipangaral ang salita ng Diyos. At paano po niya ginagawa yon? Sa pamamagitan po ng kanyang halimbawa, yung kanyang pong pagiging ina, kanyang pagiging reyna, kanyang pagiging halimbawa para sa lahat po ng mga Kristiyano. And I believe each of the titles of the Blessed Virgin Mary reveals to us yung angking kagalingan na meron si Mama Mary, na ito'y hindi po sobrang espesyal po. Kumbaga parang yung kadakilaan po ng Mahal na Birhen ay hindi natin makikita doon sa so much doon sa marangyang-marangya, kundi doon sa mga simpleng bagay na ginawa niya. Each of these titles reveals virtues, mga aspeto ng buhay ng Mahal na Birhen at paano niya pinractice po yung pagiging mabuting Kristiyano. Diba kung titingnan po natin yung mga Mirror of Justice, Mother of Hope, lahat po ito may pinapakita po na mensahe sa atin na yung paggawa po ng mabuting gawa ng pagiging virtues tulad ng Mahal na Birhen ay nagdadala po sa atin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen. Ito, ang galing ano, na talagang yung ibig sabihin, talagang kahit napakatagal na nito, ng pagdarasal ng litanya ng Mahal na Birhen, pwede pa rin siya sa new evangelization. No? Applicable pa rin siya at napapanahon pa rin siya. No? Ito po, tanong to para sa bawat isa sa atin, no? Kasama tayo dito, Father Nante, sasagot nitong tanong na to. No? Syempre, ang pinaka-special na sasagot ito kay Father Eman. No?
Kaya mauna si Brother Ivan, susunod ako si Father Nante, tapos si Father Eman. Ano po Ayun. yung mga personal naman natin na pagninilay tungkol sa litanya ng Mahal na Birhen? 'Di ba? Pag nagdadasal tayo, minsan may kakaroon talaga tayo ng reflections diyan na pwede nating ibahagi sa ating mga kamanlalakbay. Sige, Brother Ivan, ikaw ang mauna. Siguro ang ma-share ko po dito is yung moments nung pandemic nung sinisimula namin gawin to ni Father Eman ano. Kasi noong time po na yon parang alam niyo po yung syempre hindi naman boredom kundi talagang nandoon yung pagkakataon na wala ka talagang ginagawa, wala kang magagawa. Yun yung ano yun yung medyo masaklap doon. Yung hindi yung ikaw ay walang magawa pero wala kang magagawa. Parang ganon dahil sarado lahat. Pero habang ginagawa ko itong each uh each coat of arms ng Mahal na Birhen ng Loreto during that time. Ang isang lagi pumapasok sa isip ko ay binigyan ako ng panahon ng Diyos para talagang itong litany is ma-reflect ko. Kasi yun ang napansin ko na naging kulang sa ating mga tao sa pagdaan ng panahon. Na sobrang busy ng mundo natin, we forgot to stop and reflect. And itong litanya na ito ay nagiging sabihin nila paulit-ulit. Pero yung pagiging paulit-ulit nito ay nagdadala po sa atin to stop and to reflect, magnilay at mas lumalim pa yung ating experience sa kasama natin ng Diyos na binigyan tayo ng panahon para gawin ang mga bagay na makakatulong sa ibang tao. Amen. Amen. Salamat, Brother Ivan. Ako naman po, no. Katulad po ito nung nabahagi ko din nung nag-share ako sa TV Maria, no, sa Faith Factor tungkol dito. Sabi ko doon, parang kung mapapansin mo yung pagdadasal ng rosaryo, sisimula ka sa Diyos, tapos natatapos ka rin kay Jesus. Pero doon sa gitna na yon, nandun yung journey ng kasama mo ang Mahal na Birhen. At dinadala ka rin no, sa virtues, dinadala ka rin niya sa kanyang anak. Totoo yun, no? Kasi ako personally, kapag nagdadasal ako ng rosaryo at babanggitin ko na yung mga litany din, no? Katulad ni Brother Ivan, minsan pag may nabanggit ako doon na, halimbawa, nag-struggle ako with my chastity, no? Biglang mababanggitan, mother most chaste, makakapagnilay ka. May mga times din na nag-feel ko yung hopelessness, mother of hope. Parang tatawagan mo siya, mahihinto ka, tapos para mas magiging personal sa iyo yung pagdadasal ng litany. Na yun din yung binahagi ko sa mga nanonood noon sa TV Maria, na pwede nating dasalin yung litanya na talagang makaka-relate ka doon sa kung ano yung nararamdaman mo sa mga panahon na yon. Kung ano yung mga pinagdadaanan mo na kasama mo yung mahal na ina, dadalhin ka niya sa kanyang anak, no? Dahil matatapos at matatapos yon dun sa Lamb of God, 'di ba? Kaya napakaganda ng pagdadasal ng litanya. Kaya malaking tulong ito lalo na sa pagpapalalim nga ng pagninilay natin at pagkilala palalo sa ating mahal na ina na kasakasama lagi natin. Amen. Ako naman po, kapag ninadasal yung litanya, lagi ko lang naiisip na ganun talaga kalaki ang puso ng Mahal na Birhen para sa ating lahat. Kasi marami talaga nagtatanong, ba't ang daming title ni Mary? Bakit sobra sa dami ng titulo ng Mahal na Birhen? Na para sa akin, yun ang nagpapakita kung na ganun tayo kamahal ng Diyos, ganun tayo kamahal na Mahal na Birhen, ganun kalaki yung puso niya para sa atin. Kaya sobra-sobra yung titulo niya. Ibig sabihin, sobra-sobra yung pagmamahal ng Mahal na Birhen. Kaya pag dinadasal yung litanya, yun ang nararamdaman ko, yung pag-ibig ng Mahal na Birhen sa atin na nagmumula sa kanyang anak na si Jesus. Amen, Father. Yan na si Father Eman. Bukod po, Father, syempre sa personal inyong pagninilay sa litanya ng Mahal na Birhen, no? Pwede rin po kayong magbahagi ng inyong pagdedebosyon din sa ating mahal na ina. Opo. Um, yung lahat po ng litany na yon, it ends, no, yung pinakahuling title ay Queen of Families, no? Queen of the Families. At napakaganda na it ends it with that, no? Dahil doon sa pamilya natin unang naramdaman at least sa akin, no, doon ko unang naramdaman ang
ang pagmamahal ng isang ina, no? And now I see that love of my mother, no, as an extension of the love of also of our Blessed Mother, no? At doon din sa pamilya na iyon na nabanggit yung ang bokasyon, Father, no? Sa pamilya ko din na discover ang aking vocation. Every Sunday, no, nagsisimba kami as a family, no. Alam na alam ko pa sa simbahan namin kung saan kami umuupo, para bang narentahan na namin yung buong pew na yon. Every Sunday doon kami lagi, no. And nandun kasama ko yung mga kapatid ko, nanay at saka tatay ko, no. At doon I believe is doon nagsimula ang aking bokasyon bilang pare, no. Kaya napaka-striking sa akin yung Queen of the Family. Sa pamilya, unang nararamdaman pagmamahal ng isang ina, no? At doon ko unang nakilala, no, ang Birheng Maria, no? Sa pagmamahal ng aking pamilya, sa pagtuturo ng aking kapatid paano magrosaryo, no? Sa pamilya talaga nagsisimula. Amen. Amen po, Father Ivan. Ay, Father Ivan. Father Eman. Father Ayan. Friends, anong challenge natin para sa episode na to? Ayan. No, para sa ating do whatever he tells you. Ngayon, una, bumili ng libro ni Father Eman tsaka ni Brother Ivan. No? Ang di bumili ng libro talaga, nako, sinasabi ko sa inyo, sobrang papangit kayo. Para mas makilala Amen. natin, no, ang mahal na ina, no, sa pamamagitan ng libro na yan, no. Ikalawa, no, ay mamaya babanggitin nila Father Ivan ni Brother Ivan tsaka ni Father Eman kung paano makakabili ng libro, no. Syempre, pangalawa, patuloy tayong magdasal ng rosaryo. No, madalas no, minsan pag nagdadasal tayo ng rosaryo, ito ngayon tinatanggal natin pag gusto natin maikli. Pero try natin sa pagdadasal natin ng rosaryo, dasalin din natin yung litany of Our Lady of the Blessed Virgin Mary, no? Kasi katulad nga nung sinasabi namin nila Brother Ivan, Father Nantet, Father Eman, no, marami tayong magiging pagninilay haba tayo nagdadasal ng litanya. No? Mas malalaman natin at maalala natin na kasama natin ang ating mahal na ina na dinadala tayo sa ating Panginoon. Siyempre, sa pananalangin natin ng ating rosaryo, no, panalangin natin siyempre ang ating simbahan, ang ating lipunan na ginagalawan. No, ang di gagawa ng challenge, Papangit. papangit. Pangit. At lalo na Ayun. bumili ng libro, papangit. Siguro naman matatakot na sila niyan, bibili na Opo. sila. Siguro, Father Nante, bibigyan natin ng pagkakataon si Brother Ivan tsaka si Father Emma na promote yung libro nila, no, dito sa ating podcast na ito. Yes, yes. Amen po sa mga kamanlalakbay. So kanina po naganap po yung ating book launching ng ating pong libro, Holy Mother, Virgin Helper Queen. So tayo po yung natutuwa na may bago na po tayong aklat. Yan, ano po, no? So matatagpuan po ito sa Claretian Publication. So sila din po yung nag-produce po ng aking previous book, yung Roll of Shrines. At ito po ay mabibili po sa mismong Claretian Store. At syempre po para dumali po ang mga buhay po natin, isang pindot lang po sa Lazada at sa Apple sa Shopee. Yun. Father, magkano nga po ulit yung ating libro, Father Eman? Po, 800 pesos po. Well, mabigat ang presyo pero sulit naman po. Napakakapal po ito. Sobrang colored po niya. Opo. Mm. Sulit na yun, no? Bibihira yung ganyan kamura na libro na matututo ka, mas makikilala mo pa ang mahal na ina. Amen. Amen. So, bibili po tayo ng libro ni Father Eman at saka ni Brother Ivan. Maraming salamat po kay Father Eman, kay Brother Ivan sa libro na ito na ginawa ninyo, pinaghirapan ninyo para lalo pa nating maunawaan yung pagdarasal ng litanya ng Mahal na Birhen. At syempre, congratulations po sa inyong dalawa. Ito'y history na sa ating simbahan na mayroong nagtangka na dalawang Pilipino na ipaliwanag ang litanya ng Mahal na Birhen. At maraming salamat din po mga kamanlalakbay sa inyong lahat sa patuloy na panonood at pag-share ng ating podcast na ito. Huwag po tayong magpapagod, mag-post nito at mag-share sa ating mga Facebook accounts para lalo pa po tayong makatulong sa iba na sila din ay makapagdebosyon sa Mahal na Birhen na may tamang katesismo at ng tamang katuruan ng ating simbahan.
At nakita naman po natin dito sa kwentuhan natin ng tungkol sa litanya ng Mahal na Birhen na bawat bahagi ng litanya o bawat titulo ng Mahal na Birhen ay mahalaga. Ito ay hindi lang basta inilagay, ito hindi lang basta napabilang sa litanya ng Mahal na Birhen. Ito'y mayroong kasaysayan, ito'y may halaga at importansya para sa ating lahat. At katulad mo ng sinabi ko kanina, ito ay nagpapahiwatig at nagpapadama sa atin ng walang hanggang pag-ibig ng Mahal na Birhen na nanggagaling sa kanya anak na si Jesus. Viva la Virgen! Viva! Ah, Ngayon po, hinga natin si Father Emma ng maiksing panalangin at saka final blessing para sa ating mga kamanlalakbay. Sa ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. amen. Diyos naming Ama, nagpapasalamat kami at ibinahagi mo sa amin ang ina ng iyong anak na si Maria na maging ina rin namin. Nawa ay patuloy niya kaming gabayan sa aming paglalakbay dito sa mundong ito at patuloy kaming ilapit sa iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your Your spirit. Spirit. God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Viva la Virgen! Maraming salamat po mga kamanlalakbay. Thank you po. Thank you po, Father. Thank you, brother. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik at patuloy na tatangkilik nitong aming aklat na Holy Mother, Virgin, Helper, and Queen. Ito po ay isang regalo, lalo tigit po pinagdiwang po natin ang Laurentian Jubilee noong 2019 to 2020 at isang pasasalamat na rin po sa angking debosyon nating mga Pilipino sa Mahal na Birheng Maria, ang ina ng bawat Pilipino. Tayo po ngayon ay pinagpala sapagkat ang Pilipinas ay Pueblo Amante de Maria. Tinuturuan tayo na ang halimbawa ng Mahal na Birhen ay halimbawa ng pagiging mabuting Kristiyano, na bawat sana isa sa atin ay ating matangkilik at ating tularan sa bawat buhay natin at sa paglalakbay natin tungo sa Diyos. Maraming salamat po at nawa po pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Halina mga kapatid, tangkilikin po natin at basahin ang libro ni Brother Ivan Panginiban at ni Father Eman Quintos, ang Litanya ng Loreto. At dito matutunghayan na natin mga kapatid, yung paliwanag sa litanya na matagal na nating dinadasal. Ako nga, ang tagal ko na rin naririnig yun, pero di ko alam kung ano yung pinagsimula nung title na yon, nung kasaysayan na yon, yung history nun, at ano ba yung connection nito sa mga titulo ni Maria sa Pilipinas. Kaya huwag nating papalampasin ang librong ito. Huwag nating papalampasin na hindi natin ito mabasa para kapag nagdarasal tayo ng litanya ng Mahal na Birhen, maunawaan natin, maisapuso natin, at maisabuhay natin. Kay Brother Ivan Panganiban, kay Father Eman Quintos, congratulations at pagpalain kayo ng Mahal na Birhen. Ako po si Father Victor Emmanuel Quintos, isang pari ng Archdiocese of Tuguegarao, na hinihikayat ko po kayo na tangkilikin ang aming libro na Holy Mother, Virgin, Helper, and Queen, na publish po ng Claretian Publications. Kasama ko po dito si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Greetings. I am Archbishop Ricardo Bacay of Tuguegarao, and I'm very happy to endorse a book entitled Holy Mother, Virgin, Helper, Queen, a symbolical, historical, theological, and devotional look into the Litany of the Blessed Virgin Mary of Loreto by Kendrick Ivan B. Panganiban and Father Victor Emmanuel C. Quintos. Brother Kendrick and Father Eman offer in this book the artistic interpretations of Mary's titles using the beauty
of heraldry and the importance of liturgical symbols. I am honored to grant the imprimatur to this book, recognizing its serious scholarship. The book will launch on February 10, 2024 at the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto, Sampaloc, Manila at 3 o'clock in the afternoon. Congratulations to the authors and to everyone. Get your copy soon at the Claretian Publications through Lazada and Shopee.